Sabi ko po, last Sunday ay last na yon doon sa series, pero hindi po ako makatapos. Kaya God Seekers Part 4. Ipinangako ng Diyos na siya ay matatagpuan ng mga humahanap sa Kanya. Ito ang sabi ng Jeremiah 29 verse 13. You will seek me and find me. Okay? Pero, hindi pala natapos doon. Meron pala yung kasunod. At nagsasabing hindi rin pala siya matatagpuan. Ano? Yes, hindi siya matatagpuan ng mga basta lang naghahanap sa Kanya. May katangian pala na kailangan ang paghanap sa Diyos para matagpuan siya. Gusto niyo malaman? Jeremiah 29 verse 13. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. With all your heart. Kala ko, pwede na yung basta hanap lang, ano? Hindi pala. Matatagpuan lamang natin ang Diyos kung ang paghanap sa Kanya ay buong puso. Ito ang uri ng paghanap na bumabago sa ating buhay. Ito ang uri ng paghanap na kung saan mas nakikilala natin ang ating Diyos. Buong puso? Buong puso? Ano bang ibig sabihin ng buong puso? Minsan mas naunawaan natin ito kapag naunawaan natin yung hindi buo. Okay? Pag hindi buo, anong tawag? Divided. Maraming Kristiyano, divided ang puso. Yung bang may time kay God, umaattend ng activities ng church, pero meron pa rin bahagi ng buhay niya na kung saan ay reserved para sa kanyang gusto. Yun ay para sa kanyang sarili. Walang pakialam ang sino man. Yun ay para sa akin. Pero somehow lumalapit naman sa Panginoon. So ang tawag doon, divided ang puso. Ito yung mga Kristiyanong para bang hindi sapat kung si Jesus lang ang hahanapin. Parang ganito, paano naman yung mga pangarap ko sa buhay? Gusto ko rin namang may marating, may maabot. Paano yung mga gusto kong mangyari para sa akin, para sa pamilya ko? Ang iba naman ay gustong hanapin si God, pero hindi alam kung paano. Hinanap ko ang Diyos pero bakit ka parang kulang? Kino-compare ko ang resulta ng paghanap ko kay brother o kay sister. Para kang magkaiba. Anong pagkakaiba? Obvious Pag nakausap mo sila, bukang bibig nila si God. Para bang ang lapit-lapit ng relasyon nila kay Lord. They talk about Jesus as if He was their friend. Ako, hindi ako ganun Ayaw ko namang basta gayahin lang sila. Kasi para naman kung ako'y manggagaya lang, para namang fake. Well, here it is. Seeking God is a journey and nobody has arrived yet. Ito'y isang paglalakbay at wala pa nakakarating. Because seeking God is a journey. Maging patient lang tayo sa ating spiritual growth. Kung tunay ang ating pagnanasa na hanapin siya, for sure, makikita natin siya. Pero bawat isa ay may kanyang pagtakbo. Bawat isa ay may kanyang race patungo sa Panginoon. At heto yon, pumapalyaman tayo sa ating pagtakbo. Pagtiwalaan natin ang Diyos na nagsabi, Philippians 1 verse 6, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimula niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Rest assured, may pangako ang Diyos na yung iyong pagtakbo, mabagal man, mabilis man, pumapalya-palya man, nadadapa man, bumabangon, anumang bilis niyan, itong sigurado, tapat ang Diyos. Siya na nagsimula ng mabuting bagay sa iyo,
sisiguraduhin niya na matatapos mo ang iyong pagtakbo. Are you there? Kung ang kailangan sa paghanap kay God ay buong puso, wholehearted, ano ba ang katangian ng pusong ito? Ano ang katangian ng buong pusong humahanap sa Diyos? At ngayon po, sa biyaya ng Diyos, pag-usapan po natin yung 4 na katangian ng pusong humahanap or buong pusong humahanap. Number 1, ito'y puso na handang i-give up ang kanyang will. Lucas 22 verse 42. Not my will, but your will be done. Kaya hindi po marami ang naghahanap sa Diyos ng buong puso kasi takot isuko ang kanyang will o ang kanyang kalooban. Binabalikan ko ang time nung ako ay sumuko kay God. Binabalikan ko yon. For a long time, ako ang nagdadirect ng buhay ko. Ako ang nagpapasya kung ano ang gusto ko. Adan na adan. Ako ang magpapasya ng mali at ng tama. I am the captain of my soul and the master of my fate. Until hinayaan ako ng Diyos na mapapunta sa sitwasyon na wala na akong pupuntahan at aasahan kundi siya. Praise God sa mga bagay na yon. Sumuko ako sa Diyos. At alam po ninyo, yun ay pagpapasyang napakalungkot. Yung iba niro-romanticize to yung sila ay sumuko sa Panginoon, yung sinusuko ko na po ang buhay ko sa Panginoon. Well, honestly, isa po sa pinakamalungkot na sitwasyon ng buhay ko yung ako'y sumuko sa Panginoon. Bakit? Kasi alam ko ang ibig sabihin nun Surrender means giving up the control over my life. Giving up my dreams, giving up my aspirations, giving up my plans, giving up my goals, giving up everything na mahalaga sa akin. Giving up my future the way I want it to happen. Giving up. At nakaka-insecure na hindi na ikaw ang masusunod. Nakaka-insecure na ipinagkakatiwala mo na lang sa Diyos ang buhay mo. Na hindi mo naman alam talaga ang detalye ng kanyang plano. Ang pinangahawakan mo lamang ay magandang plano niya. Hindi mo naman alam And then sasabihin mo, sige Lord, gawin mo na Lord ang gusto mong gawin. Ay ako pa naman, ang mga nakikita kong mga sumuko sa Panginoon ay talagang mga nag-mission kung saan. Yung talagang now, and here is what I learned. Ang pagsuko is not a one-time decision. It is a continuing decision. Habang ikay nabubuhay, ikay patuloy na sumusuko. So what happened? Nung ako ay nagpasya na I will surrender my life, I made myself available sa church in ways that I knew then. Gayon yun. Kapag susuko ka sa Panginoon, dinadala mo ang sarili mo kung saan ikaw ay pwedeng magamit ng Panginoon. In the way that you know. Maaaring hindi perfecto ang pagkaalam mo, hindi kumpleto, pero you are making yourself available. Saan ka pupunta? Ako magsasama kay pastor at may ano. Saan ka pupunta? Idini, merong prayer meeting, sasama ko. Saan ka pupunta? Ay sa church, bakit? Hindi ko alam. Baka may gawain, bahala na. You are making yourself available. Sama ko sa mga gawain, Punta ako sa mga Bible study. Nakakarating ako sa lugar na hindi ko napupuntahan sa Rosario. At ako nai-immerse sa kulturang hindi ako sanay. First time kong naka-attend ng lupakan. Nung ako sumama sa Bible study. Gayon pala ang lupakan. Nang alam ko napunta sa palengke, bibili ka lang. Sama ako sa mga visitation, sama ako sa mga seminar, conferences, basta sama ng sama. Hindi ko pa alam noon na winning soul, making disciple ang paglilingkod. Hindi ko pa alam. And along the way, napakaraming i-give up. Hindi lang pala ambitions, hindi lang pala plans. Of course, I have ambitions din. Meron akong gustong mangyari sa aking buhay. Aking i-give up yun. Hindi lang pala yun. Even my friends, the people na
na kung saan ay binubuhusan ko ng panahon noon, I have to give them up kasi we're not sharing the same vision or the same passion anymore. I also gave up my lifestyle, mag-iiba ang aking way of life, and even my resources. Pag may sinabi si Lord, I will give. And now, sa panahong iyon, nauunawaan ko na kung anong ibig sabihin ng dying to self. Hanggang tinanggap ko ang pagiging pastor sa Rosario, again, reluctantly, takot, dahil alam kong, wala na akin na iginibap ang will ko Let your will be done, Lord. And there was a time na si Bishop, hindi pa siya Bishop noon, talked to me at ang sabi sa akin ay papadala ko sa Mandaluyong, sa JA1 Mandaluyong. Mabigat ang loob ko, pero ako'y willing sumunod. Nagplano na kami ni Melody na kukuha ng isang kwarto sa bahay ng mga daddy sa Sampaloc, papa-aircon namin yung isang kwartong yon. Nagplano na kami na yung mga bata itatransfer ng school, noon ay elementary pa lang sila. We planned. Dahil not my will but your will be done Pero hindi naman natuloy. Obvious ba? Narito ako Yun pala, binigyan lang ako ni Lord ng chance to die to self again. Binigyan lang ako ng pagkakataon na mamatay sa sarili. Alam mo ba ibig sabihin na mamatay sa sarili? When your heart is willing to say, yes, Lord, mangyari man o hindi, pero willing ka. Seeking God with all our heart also means giving up what God said should be given up. Kung sabi ni Lord, i-give up ba't naman ayaw mo? Not your will, but His will be done. Yun ang ibig sabihin ng paghahanap sa Kanya ng buong puso, hindi divided. Anong mga pwedeng i-give up? Of course, mga relationships na magpapalayo sa'yo sa Diyos. Mga friends na magpapalayo sa'yo sa Diyos. Alam mo bang ako hindi nahirapan sa pag-iwan sa alak? Nahirapan ako sa pag-iwan sa kainuman. Kasi kahirap iwanan ng alak na hindi mo iiwan ng kainuman. It will never happen. Pero I have to choose Not my will, but your will be done. I-give up ang mga ginagawa ko na kahit paanong daming paliwanag ay talaga namang mali. Usually kasi kaya hindi natin gini-give up, ang galing nating lumusot Pati sarili nating dinideceive. Pero dadating ang point, alam mo namang mali. Tama na ang pagrarason, give it up. Ang pusong divided sa paghahanap sa paghahanap sa Diyos ay mas susceptible na magkasala. Kapag ang puso mo hindi wholehearted sa paghahanap sa Panginoon, mas madaling bumagsak. 2 Chronicles 12 verse 14. And he did evil because he prepared not his heart to seek the Lord. Gumawa siya ng kasamaan kasi hindi niya inihanda ang kanyang puso para hanapin ang Diyos. Now, what else? Seeking God with all your heart could be surrendering your comfort. Iwan ang buhay na ayaw sa commitment. Ano po yun? Kasi alam mo yung seeking God with all your heart, ito ay may commitment At minsan, kaya hindi natin ito magawa, ay komportable na tayo sa katayuan natin. Ayaw nating iwan yung comfort na yon. Comfort zone or comfort itself. I remember a friend, a very dear friend of mine. Siya ay nasa Amerika. Akin na nga kayong bangkitin ang pangalan na rin na may ayos lang din Si Russell, si Brother Russell. Makatangay. Nasa Amerika na siya ngayon. Siya ay nagpunta muna ng Georgia, pero ngayon ay nasa shuttle na, no? Pero saan man siya mapapunta, nakakagather siya ng mga tao, nagla-life group sila, or minsan ang tawag i-Bible study, ano? Parang church. Kulang na lamang i-formal na church, pero they're gathering. Pastor na pastor. Ang tawag na nga sa kanya ng mga ginagather niya ay pastor do ayaw naman niya magpatawag.
Then, nag-transfer na sila ng state. And last year, nakita kami, and he talked to me, telling me, Pastor, yun na rin naman ang, hindi ko alam, ano kang tawag niyo sa akin? Ninong yata, hindi ko na alam eh. Yun na rin naman, ang ginagawa ko, magkukomit na ako ng pagpapastor. Marami kasi, gusto pero ayaw mag-commit. A heart fully surrendered kay God sa paghanap sa Kanya, nagkukomit na yan. Iniiwan niyan yung kanyang lack of commitment, yung mga iwas na ng iwas. No. Now, I think this month, i-formalize na yung church nila sa Seattle at pupuntahan doon ni Bishop to formalize it. I understand why it took him that long para magpasya. I understand. Bakit? Nakakatakot i-let go ang ating will. Nakakatakot yung, Lord, let your will be done. Hindi na ang gusto ko. Nakakatakot. Kasi hindi na ikaw masusunod. Talagang hahanapin mo ang kalooban ng Panginoon. And this is the question. Ilang kaya sa atin ang mananatili sa malayo? Iiwas at iiwas sa mas malalim na commitment kay God. Ilang kaya? Ilang kaya ang hanggang sa dulo ay sa likod uupo para wag makita at matawag? Ilang kaya ang hanggang sa dulo ay iiwas sa commitment kahit alam niya na may calling siya, kahit alam niya na pag siya'y nag-iisa, ang tindi-tindi ng burden, kahit alam niya na mahal siya ni Lord at mahal niya si Lord, pero ayaw niyang ng commitment at patuloy siyang nasa malayo. Ilang kaya sa atin? At kung ikaw yon, hanggang kailan kaya? Pero ako'y nagtitiwala sa Diyos. Na ang Diyos na nagsimula sa iyo ng mabuting bagay, ipagpapatuloy yon. Second, nakakatangian. Ito'y 4 eh. Puso na nauunawaan na ang buhay niya ay hindi na kanya. Ang buhay mo'y hindi na sa'yo. 1 Corinthians 6, verses 19 to 20. You are not your own. You were bought at a price. Hindi ka na iyo. Ikaw ay binili. Ano ang ibig sabihin? Nung ang Panginoong Jesus ay napako sa krus, tinubos niya ikaw sa kasalanan at sa parusa nito. Binayadan niya ang parusa na dapat ay sayo. Ikaw ay bayad. Naalala ko noon yung long time ago. May politiko. Siya'y namatay na, no? Pero ang politikong ito ay he gave money sa mga tao, so suporta sa kanya. He gave money. Tapos, nung siya'y nanalo, nagpunta doon yung nag-support sa kanya, nahingi ng pabor. Ang sabi nung sabi, abay, kayo naman no, ay dinala ko eh. Alam mo, sabi nung ama, abay, bayad ka. Sakit. Bayad ka. Tumanggap ka eh. Alam mo, baka hindi mo alam. May bumili sa'yo. Dati, pag-aari tayo ni Satanas. Dati lahat ng ginagawa natin ay kung ano ang gusto ng prinsipe ng mundong ito. Dati, papunta tayo sa impyerno. Pero salamat sa biyaya ng Diyos that in your life, Jesus got you. Ikaw ay napili ni Jesus. At ang banal na Espiritu ay kumilo sa puso mo para naisin mo ang Diyos. Salamat. At dumating ang time, tinanggap mong Panginoong Yesus, nagsisisi ako sa aking mga kasalanan, at Panginoong Yesus, tinatanggap ko ikaw, at ako'y nananampalatayan ang ginawa mo sa krus, nung ika'y namatay para sa akin, binayadan mo ang kasalanan ko, at salamat po, Panginoon. There was a time na nag-decide ka. Sa oras na yon, tapos ang deal, bayad ka. Ay anong ibig sabihin? Yang buhay mo hindi na iyo.
natural desire ng tao ay habulin ng anumang makikinabang siya in the long run. Kaya yan ay nag-i-invest sa kung saan ay sa tingin niya, ay sa banda-banda riyan ay siya'y kikita. Nag-aaral siya, kumukuha siya ng course sa banda-banda riyan, ay alam niyang siya'y mapapagpala. Natural desire yan ng tao. At sa paghanap sa Diyos, nadala natin yung natural desire na yan. Dala ang mindset na, ako'y susuko sa Panginoon, siya'y hahanapin ko ng buong puso. Ay, anong akin? What can God do for me? Well, kung may ibigay niya itong mga gusto kong ito, susunod ako sa Kanya. With that kind of mindset, hindi o napakahirap o baka imposible na, nagawin mong lifestyle ang Diyos kung gano'n ang iyong mindset. Actually, yung iba'y na-offend, kaya hindi talaga magbigay ng buong puso. Kapag narinig nila ang demand ng Panginoong Hesus na mamatay kayo sa sarili, buhatin ang inyong cross, sumunod kayo sa akin. Pag narinig yun nila, yun na Bakit? Kasi ang utos na ito ay kumukontra doon sa natural desire nating, what is it for me? Lumapit ka sa Panginoon expecting, anong akin? And then sabi ng Panginoon, ito ang iyo, mamatay ka sa sarili, buhatin mo ang iyong cross, sumunod ka sa akin. Ay, ano ang akin? Yun nga, mamatay sa sarili, sa iyong mga gusto, buhatin mo ang iyong calling, ang iyong burden, win soul, make disciple, at sumunod ka sa akin. Ano ang akin? Wala. With that mindset, hindi mo hahanapin si Lord ng buong puso. Kaya ang buhay po natin, kung gusto mo talagang ikay makasunod ng buong puso, dahil ito ang paraan ng mga naghahanap sa Diyos para makita ang Diyos, hanapin siya ng buong puso, kailangan ito ang ating mindset. Ang buhay natin ay hindi na atin. Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. I-meditate ninyo yun. Isa lang ang sinasabi doon. Binili ka ng Panginoon. Ikaw ay na kay Kristo, si Kristo ay nasa iyo. Hindi mo pag-aari ang buhay mo. At saka sa mga hindi maisuko ang buhay, ito ang question. Ano bang maganda diyan sa iyong dating buhay na yan na hindi mo maisuko-suko? Ano bang maganda dyan? In the first place, wala kang buhay o wala tayong buhay dati na isusuko. Wala kang buhay. Kasi hindi totoong buhay ang meron ka. It's not a real life. We had no life before Jesus came. Wala po tayong buhay bago ang Panginoong Hesus ay dumating sa buhay natin. Ito ang sabi ng Ephesians 2 verse 1 and 2. As for you, you were dead in your trespasses and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world, and of the ruler of the kingdom of the air, the Spirit who is now at work in those who are disobedient. As for you, you were dead. Yan ang sabi ni Jesus. No, hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Hesus, ang tingin sa iyo ng Diyos, ikaw ay patay. Patay ka sa kasalanan. Ika'y nabubuhay ng pagsunod sa paraan ng mundong ito. Ika'y sumusunod sa namumuno sa kaharian ng mundong ito. Praise God. Jesus came. And Jesus came and gave us life. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Noong dumating si Jesus, saka lamang nagsimula ang buhay mo nung tinanggap mo siya. Doon ka lang nagkabuhay. Ang tawag natin doon ay buhay na walang hanggan. Kung nandito ka sa series, maunawaan mo na ang tunay na buhay ay yung eternal life, yung buhay na walang hanggan. Kung wala ka noon, it doesn't mean you have a second-rate life. It means you have no life. You are dead. Kaya sabi ni Jesus, ako ang buhay .
Without Jesus, you don't have life. Hindi sinabi ni Jesus, ako ang buhay at saka yung iyong kotse. Ako ang buhay at saka yung iyong business. Ako ang buhay at saka yung love life mo. Ako ang buhay at saka yung pamilya mo. Yung apo. No, 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 no. Those things, though how beautiful they are, will never give life to you. Maybe they will excite you, but will never give life to you. Only Jesus will give life to you dahil siya lang ang buhay. Ako ang buhay. Nasabi ni Jesus. At ang bagong buhay na meron tayo dahil tinanggap natin ang Panginoong Hesus ay bago na ang hinahanap. Hindi pwedeng sabay mong habulin ng Diyos at ang mga pangarap mo sa buhay. Kahit pa ipilit mong ibalanse sila, mag-aagawan yan. Ang isa, laging kukuha sa isa. Hindi mo tinanggap si Jesus para makamit ang mga dati mong hinahanap. Kaya ayaw kong sabihin, tanggapin mo ang Panginoong Hesus, yayaman ka eh. Tanggapin mo ang Panginoong Hesus, gagaling ang sakit mo eh. Tanggapin mo ang Panginoong Hesus, mag-aayos ang mga relasyon mo eh. Hindi. Hindi mo tinanggap si Jesus para makamit ang mga dati mong hinahanap. Noong tinanggap mo si Jesus, na bago na ang iyong hinahanap, si God na lang ang iyong hinahanap. So, Pastor, kabigat naman ng iyong sinasabi. Ibig mo sabihin, wala na ang mga pangarap ko sa buhay. Akin ang i-give up yun? Ibig mo sabihin, makakasama na ako sa mga tao na walang ambisyon? Ang baba ng mga tingin ko sa mga taong walang ambisyon, sa mga patambay-tambay lamang na walang direksyon ng buhay. Ibig mo sabihin, mapapasama ako doon dahil wala na akong pangarap? Okay. Let me explain. Si Lord na, noong hinanap mo ang Panginoong Hesus ng buong puso, si Lord na ang pumupuno sa puso mo. Hindi na ang mga pangarap mo sa buhay. Hindi na ang passion mo sa iyong dreams and ambitions ang nagpapakilo sa iyo. Acts 17:28. For in Him we live and move and have our being. Hindi ang iyong passion, sa iyong plan, sa iyong ambition, sa iyong goals, ang magpapakilo sa iyo. Si Lord na ang magpapakilo sa iyo. Kaya sabi dito, sa Kanya tayo nabubuhay, sa Kanya tayo kumikilos, at sa Kanya ang ating pagkatao. Iba ang pinanggagalingan na ngayon ng pumupuno sa iyo. Ang mga pangarap mo sa buhay o kung anumang hinahanap mo noon, ang ibig lang sabihin ay hindi mo na para hanapin ng buong puso ngayon. Hindi na sila ang buong puso mong hinahanap. Tingnan mo, dinala tayo ng mga tao sa palibot natin sa paghanap ng buong puso sa mga bagay na inaakala ng mundong ito na dapat hanapin. Kaya kaya talaga tayo nag-aaral eh. Kaya sakit-sakit ang pakiramdam natin kapag ang binigay na grade sa atin, hindi fair compared sa ating effort. Kasi yun ang ating hinahabol, yun ang ating dreams. Kapag ang Diyos na lang ang hinahanap, lahat ng bagay ay mapapalagay sa tamang katatayuan. Hindi ko sinabing nawala, ang sinabi ko, hindi mo hinanap ng buong puso. Hindi nawala ang iyong ambisyon, hindi nawala ang iyong plano, hindi nawala ang No. Ang pinag-uusapan natin dito, sino ang hinahanap ng buong puso? Naalala ko si Jayan eh. Yan yung nag-aaral pa nun sa isang college dito. Uma-attend, yan fourth year, gagraduate na. Scholar yan. MGR. Hindi ko malaman kung siya a-attend o siya leader. Attend ba siya o magli-leader? Anyway, ang sabi sa kanya, ngayon, may gawain doon. Ina-expect yung mga scholar na nandoon. Namili siya. Kailangan ko talaga ho dito kailangan ako nandoon sa gawain yun. At nasabi sa kanya ng may-ari ng school, di mamili ka, hindi ka makakagraduate at dahil aalsin ang scholarship mo,
Sige, absent ikaw at ikay umandon doon. Hindi ka makagraduate dahil hindi ka na scholar. Alam mo, ay di namili, ay di umabsent. O di hindi na scholar. At tandang-tanda ko ang nangyari. Yung life group niya, nagpatakan. O ari ang iyong pantuition, bayadan mo. Yung kanyang mga life group, ha? Hindi mamayayaman yung mga yan. Anong ibig ko sabihin? Masama ho bang mag-aaral? Aba, hindi. Mag-aaral ka, pinapag-aaral ka eh. Ang sinasabi ko, kapag dumating ka na sa puntos na sino bang hahanapin mo na buong puso, dapat alam mo ang iyong pili ay tama. Ang pinag-uusapan dito, sino ang hinahabol mo ng buong puso? Dahil bawat choices natin, meron niyang consequences. Saan ka handang tumanggap ng consequences? Sige, huwag niyo akong papasukin. Ayos lang. Aba, let me continue. Ano po yung sinabi niyong tamang kinalalagyan? Dahil sabi ko sa inyo, kapag hinanap mo ang Diyos ng buong puso, ang mga ibang bagay na dati hinahanap mo, mapapalagay sa tamang katatayuan. Ano ho yung tamang katatayuan na yon? O sino may alam? Ano yung tamang katatayuan? Yung makakasagot, bibigyan ko ng donut mamaya. Yes, may donuts po tayo mamaya. Alam mo, yan ang unang beses na pumalakpak ngayong araw na ito. Ang dami ko na sinabing malalalim na katuruan, ha? Wala pa. Diyan ka pa lamang na-excite. Okay, malalaman mo kung anong nangyari. Tingnan mo, ha? Anong tamang kinalalagyan o kinatatayuan ng mga bagay na hinahanap natin noon? Sila ay magiging pandagdag na lang ni Lord sa buhay mo. Seek ye first, and all these donuts shall be added to you. Noong bang nagpunta kayo dito, alam ba ninyong may donuts kayo? Pero hinanap mo si Lord, kaya yung may gusto ng donut, hindi niya alam, idinadagdag lang iyon. Okay. Ang iyong kotse, huwag masyadong habol na habol. Ang habulin mo si Lord, pandagdag lang yan. Akala mo kasi ikaw ang kikilos para magkameron ka eh. Alam mo ba pag ikaw ang kumilos? Yes, may isang kumikilos. Listen. Pag ikaw ang kumilos, may isang kumikilos. Pag si Lord ang kumilos, milyon-milyon ang pwede niyang pakilusin. Mapapansin mo na lamang may dumating dito. Ito nga po, may dumating diyan, may tumulong sa iyo. Bakit? Kayang pakilusin ni Lord ang napakarami. Eh, pero ikaw, no, I am the master of my faith and the captain of my, I'll be the one. O sige, kilos. Kayanin mo. Tingnan ko kung hanggang saan ka makakaabot. May mararating mo ako. Sa palagay mo ba, yung mararating mong yan, ay malayo na. Hindi mo alam ang nakahanda ni Lord kung ang pinapakilos ni Lord ay napakaraming tao para pagpalain ka. Seek ye first, and all these things shall be added to you. Your house, your career, your business, your relationships, your healing. Lahat siya'y dadagdag. Pero ito ha, listen. Dahil ang hinahanap mo na ng buong puso ay ang Diyos, at nalagay na sa tamang kinatatayuan yung mga dati mong hinahanap, ano ngayon ang nangyari sa puso mo? Ito yon. Ito ang nangyari. Ikaw ay mas masaya sa tunay mong hinahanap. Kung kanina, sinabi ko, hanapin mo ang Diyos at hindi ka pumalakpak. And then sinabi ko, at mapapadagdag ang donuts at pumalakpak ka. Ito po ang ibig sabihin. Makikilagay lang ng hindi ko binabasa. Where? Kayo bumasa, 1, 2, 3, go.
Kung nasaan ka masaya, mai-expose kung nasaan ang puso mo. Yung sabi ni Lord na pandagdag lang at doon ka masaya, ay inako, ay kaya mo pa hanapin si Lord ng buong puso, eh hindi ka naman pala masaya. At doon ka sa masaya sa, and all these things shall be added. So anong gagawin mo? Gagamitin mo lang si Lord para makuha yung mga bagay na dapat ay pandagdag lang. And I'm telling you, hindi mo pa rin mahahanap si Lord ng buong puso kung sa puso mo talaga ang hinahanap mo ay ang mga bagay na supposed to be pandagdag lang. Masaya ka na dyan sa mga pandagdag na yan, samantalang kayang-kayang ibigay ni Lord kapag inuna mo siya. Pero itong mindset, hindi man idagdag ng Diyos, ay hindi ka para malungkot. Kasi natagpuan mo na ang pinakanagpapaligaya sa iyo. Yes, ako'y naniniwala all these things shall be added unto you. Ang daming idinagdag sa akin ng Panginoon eh. At maraming idadagdag ang Panginoon sa iyo. Thank God, magpapasalamat tayo for all His benefits. Pero hindi kailanman maaagaw na yung mga pandagdag na iyan. Ang kagalakang meron tayo kapag ang Diyos nakikilala natin ng higit kaysa dati, kapag napapalapit tayo sa Panginoon, hindi. Anong pinag-uusapan natin dito? God seekers. God seekers. Alam niyo ang turing ko sa inyo, hindi na kayo baguhan eh. Hindi na kayo nagsisimula pa lang. Kayo'y God seekers na. Amen ba? Yung mga babagong born again, yung mga babago lang, excited yan sa mga pandagdag. Excited yan sa himala. Excited yan sa mga blessing. Excited yan. And praise God! Excited din ako diyan. Pero mas excited ako kapag nakikita ko ang Diyos, kung sino siya, kung nagre-reveal siya at mamaya, Lord, ang galing mo, ang ganda mo, mas excited ako doon. Bakit hindi ka malulungkot kahit yung mga pandagdag ay hindi idagdag? Kasi si Jesus ay sapat na. Si Jesus ay sapat na kahit walang donuts. Amen, amen? Sandali ha, baka hindi nyo naunawaan na, baka sabihin nyo, ano ganun si Pastor, ayaw yata ipakain ng donuts. No, symbol ko lang yon sa mga pandagdag. Because lahat ng pandagdag, to tell you honestly, makotse man yan, mabahay man lang yan, sa tingin ng Diyos, level lang yan ng donuts. Uulitin ko, para magets mo. Ano mang pandagdag, girlfriend, boyfriend, asawa, bahay, lupa, sasakyan. Ano pa? Makagraduate? Career? Business? Ano pa? Baby? Bumait ang asawa? Teka, mahirap yon. Ano? Lahat yan ay donuts lang. Donuts lang yan. Kaya mamaya pagkain ninyo ng donut, sabihin mo, ba't yung masyadong hinahabol to? Pandagdag lang ito. Kaya habang kumakain ka, matinding revelasyon ang pumapasok sa iyo. At sasabihin mo kay Susan, Sister Susan, ang tindi ng revelasyon sa akin, pahingi pa. At ang sasagot ni Sister Susan sa inyo, every day, there is a new grace. Today, this is the grace. Tomorrow, come back. There's another donut tomorrow. Okay. Hindi ano? Palitan ko yung aking topic. Donut Part 1.
Si Jesus ay sapat na. Matthew 13 verse 44 to 46. Again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and hid, and for joy over it, he goes and sells all that he has and buys the field. Verse 45, again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Yung palang kaharian ng Diyos, kapag nakita mo, willing kang i-give up ang lahat dahil nakita mo ang pinakamagandang perlas sa lahat. O number 3, malapit na tayo kumain ng donuts. Puso na sigad ang purpose. Ang purpose ng Diyos sa kanyang mga ginagawa ay upang hanapin natin siya. Yun lang yun. Katulad ng nangyari sa Acts, pinapakilala ni Paul si Jesus sa mga taga-Athens. Acts 17 verse 26. Mula sa isang tao'y nilikha niyang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kanilang panahon at hangganan. And I think it's verse 27. Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Wow! Lahat na ginagawa ng Diyos ay ginawa para hanapin natin ang Diyos. Ginawa nila iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya'y matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin. Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Napakarami palang ginagawa ang Diyos sa buhay natin, ang purpose para hanapin natin siya. Yang mga paiyak-iyak mo, kung ano mang reason yan, yay para hanapin mo ang Diyos. Yang mga masasakit na nangyari, kanina nung tayo nakanta, na-reveal naman sa akin eh. Ano man nangyayari sa buhay mo, hindi naman nababago eh. Ang Diyos nakaupo pa rin sa trono. Siya pa rin. Bakit? Nung bang may nangyari hindi maganda sa iyo? Nabago bang pagiging Diyos ng Diyos? Siya pa rin. At kung siya ang Diyos mo, ay tahan na. Kung ang Diyos mo, tigil na ng pag-iyak. Bakit? Nakaupo pa rin sa trono eh. Hindi naman nababago. Sabihin mo sa katabi mo, tahan na. Yung kay salitang Batangas lamang. Hindi naman tahan na. Parang ang dami nalabas ngayon sa Facebook, sa Batangas, yung ngayon. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya'y matagpuan nila. Di ba Lord, sabi mo, seek and you shall find. Pero ngayon, baka sakali sa kanilang paghahanap, hindi sure, ay matatagpuan. Yes, hindi matik na matatagpuan ng Diyos kung basta lang ang paghahanap mo. Kailangan ng buong pusong paghahanap. At napag-usapan natin kaninang katangian ng pusong yon, na buong pusong naghahanap. Because if we don't seek Him with all our heart, then we will be settling for less than God's will for us. Pag hindi natin siya hinahanap ng buong puso, mamaya masaya na tayo sa hindi perpektong kalooban ng Diyos sa atin. Sasaya na tayo sa donut. Pag hindi buong puso ang paghahanap, kapatid, iyakan na dito sa pagsamba, reveal na si Lord, kinakain mo ang word at ang iyong spirito'y lumulusog, nakikilala mo ang Diyos. Pero pag hindi mo siya hinanap ng buong puso, mamimiss mo yon at ikaw ay sasaya na sa donut. Ang lungkot naman ng buhay na yon, Ano ang kahulugan ng buhay mo? Donut. Lagyan mo ng kahit yung donut na yon. Anong kahulugan ng buhay mo? Kotse. Anong kahulugan ng buhay mo? Kapag hindi ang Diyos yan, kawawa ka naman. Ibinigay ni Jesus ang buhay niya sa atin sa cross. Inuna ng Diyos ang ating kaligtasan. Tapos gagawin lang natin siyang isa sa ating mga hinahanap. Isipin mo, ginawa mo si Lord na donut.
Ginawa mo siyang pandagdag, isa sa mga hinahanap. No, hindi siya pandagdag. Siya mismo ang ating hinahanap. At dapat lang na isuko natin ang buhay sa Kanya at yapusin ang buhay na binibigay niya sa atin. Totally invested in your relationship with God. Umaga pa lang, pray na. At pwedeng dire-diretso sa buong araw na ikay nasa presence ng Panginoon. You live for Him, you're devoted to Him, at wala kang ipinagkakait sa Kanya. Wala kang ipinagkakait sa Kanya. Hindi mo ipinagkakait ang panahon mo, ang talent mo. Hindi mo pinagkakait ang iyong time, treasure, talent. Hindi mo pinagkakait yan. Ang purpose mo ay hindi career, hindi marriage, hindi lifestyle. Ito'y mga paraan lang para magawa ang purpose. Ang purpose mo ay makilala ang Diyos mismo. At habang nakikilala natin ang Diyos, nakakamukha natin siya. Ito ang sabi ng Ephesians 4:13, ito'y hanggang sa maabot nating lahat ng pagkakaisa ng pananampalataya at ng kaalaman sa anak ng Diyos, hanggang sa tayo'y maging sakdal. Ito yon. Hanggang sa tayo'y lumaki sa pinakasukat na kataasan ng kapuspusan ni Kristo. Masyadong malalim ang Tagalog, pero ang ibig lang sabihin nito, ang purpose natin ay makamukha ang Panginoong Hesus. Lastly, pusong may takot at humahanga sa Kanya. Meron pong istorya. May pulubi na nagpapalimos sa gate ng palasyo. Ay mahabagin ng hari, kaya tinanggap siya ng hari sa kanyang palasyo. Pero hindi tumigil ang hari doon. Napaka mapagbiyaya, ginawa pa niyang member ng kanyang family ang pulubi. Pinakain, binihisan ng maganda, tinuring na anak. Binigay lahat ang kailangan. Paano kung makita mong ganito ang diskarte ng dating pulubi? Aba, ay bakit ng damit ko'y lilima? Ay kulang ito. Wala akong maisuot. Kailangan ko at least 12. Nasaan yung chocolate? Nasaan yung ice cream na hinihingi ko? Okay naman yung gulay, pero chocolate ang gusto ko eh. Anong sasabihin mo kapag nakita mong ganun ang kilos ng dating pulubi na biniyayaan lamang ng hari na papasokin sa palasyo, tanggaping anak at ibigay ang lahat? Anong sasabihin mo sa kanya? Napakawalang modo. Napakawalang modo ng taong ito, ingrato, napakasama ng ugali. Anak, yung sasabihin niya, opo, alam mo, tayo yun. Tayo yung pulubi. Tayo yung kinawaan, kinahabagan ng Diyos. Tayo yung tinanggap ng Diyos sa kanyang pamilya. At kapag kami nangyayaring hindi maganda, ay kung tayo ay makapag-demand, Lord, bigay mo ito. Kala ko pa naman, sisimba ko ng mga 3 beses, bibigay mo na ito. Lord, sinuko ko naman yon. Bakit wala pa rin yung aking hinihingi? Sasabihin ko sa inyo, hindi natin mahanap ng buong puso ang Diyos kung mas marunong pa tayo sa Kanya. Sa ating paghahanap at paglapit sa Diyos, alalahanin natin na Siya ang Diyos, hindi tayo. Yes, pwedeng humingi sa Kanya, hindi bawal yon, pero alalahanin natin na lahat na ginagawa ng Diyos sa atin ay biyaya lang. Lahat na pabor na natatanggap ay biyaya lang. Kailangan hindi ka feeling entitled diyan. Kailangan hindi ka feeling, abay dapat naman. Ako naman ay marami nang nagagawang mabuti. Siguro naman ay ako bibiyayaan ni Lord. Sino may sabi sa iyo? Ang biyaya hindi ibinigay sa mga taong gumawa ng mabuti. Ang biyaya ibinigay sa mga hindi karapat-dapat tumanggap. At lahat na tinatanggap natin biyaya. So we must not feel entitled. Huwag niyong andapit natin sa Panginoon. Ay Lord naman, kita mo naman ang life group ko. Mga matured na sila. Kita mo naman ang sakripisyo ko. Abay, ikaw naman ngayon.
Give and take naman tayo. Ano ka mo? Anong attitude yan? Ang kapareho natin yung pulubi na matapos gawing anak ay kung kumilos na ay para bagang may karapatan na. Remember this, lahat ng magagandang bagay na binibigay ng Diyos sa iyo, biyaya lang. Don't feel entitled. Kaya ang puso na naghahanap sa Diyos ng buong puso, siya'y puno ng takot at paghanga sa Panginoon. Let's approach God with an attitude of fear and reverence and worship. God is all-powerful, all-knowing, all-good creator of the universe, worthy of our praise. God created us. He knew us even before we were born. God created us for relationship with Him. And His desire is for our full devotion and adoration. Again, if you want to seek God with your whole heart or wholeheartedly, this is the mindset. It is not God first, but God only. God only. Hindi mo siya hinahanap ng una at pangalawa, hinahanap mo ang iba. No, hinahanap mo siya, pinagkatiwalaan mo na siya, binigay mong buhay mo sa Kanya. At siya'y sapat na. Idagdag man niya o hindi, masaya ka. Dahil hindi ka masaya sa pandagdag, masaya ka sa Kanya. He is not God first, but God only. He is our only choice. He is our reason for living. Amen ba po? Amen ba, church? Come on. Let's give our praise, our reverence, our worship to our King. Tamis ng
I challenge you. I challenge you. Alam ko, sumuko ka sa Panginoon, pero ang pagsuko ay continuing Everyday yan. Alam ko, you were willing to give up a portion of your life. Pero hingin mo ang biyaya ng Diyos ngayon na makapagsuko ka pa. Makapagsuko ka pa. Lalo na yung a part of your life na hinihingi ng Panginoon. At maawit mo ang awit na ito nang galing sa puso mo nang hindi ka natatakot at talagang totoo sa iyong puso. Mga lalaki, pwede ba ikaw muna? Isuko mo, ibigay mo sa Panginoon yung bahaging yan na hinihingi niya sa iyo. At sabihin mo sa Kanya, mga lalaki, babae, minsan naman ang hinihingi lang sa iyo ng Panginoon, oras mo Oras na pinapaagaw mo sa gawain sa bahay. Oras na pinapaagaw mo sa mga bagay na hindi naman talaga napakahalaga. Kaya yung gustong-gusto ng Panginoon na magkaroon ng mas malalim pang relasyon sa iyo. Pwede ba habang ikaw naman, mga babae ang umaawit na to, awitin mo ito na sa puso mo, alam mo na magbibigay ka ng panahon sa Kanya, na hindi mo ipapaagaw ang mga oras mo sa kabisihan. At awitan mo siya. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko ipagpapalik. At sa lahat ng mga tao dito, na alam mo meron ka talagang mas mahal kaysa kay Lord. Sa lahat ng mga tao dito, meron ka talagang binibigyan ng passion, ng puso mo. At alam mo yon. At sabi mo maaring mahirap kasi masyado ka nang immerse, masyado ka nang lubog doon. Pero ngayon, binibigyan ka muli ni Lord ng choice ng pagkakataon na sabihin sa Kanya na siya na nga lamang. Na sinasabi mo na siya ang hahanapin mo ng buong puso simula sa araw na ito at siya uunahin mo sa biyaya ng Diyos. Gagawin mo yun ngayon. At masasabi mo sa Kanya na galing sa puso mo na siya lang ang hinahanap mo. Pwede ba? Lahat ng mga God seekers, lahat na hinahanap ang Diyos ng buong puso sa biyaya ng Diyos, sabihin natin sa Kanya, Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig,
Once again, itiin mo. Now! Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Pura ba kayo? Sa pisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko ipagpapalik. Brother song. I love you, Lord. It's I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mahal kita. Mahal kita. Kaya't ika'y sinasamba. Aking kaluluwa'y nagagalak. Tuwing na kalugdan mo, awit galing sa aking puso. Nawa'y mapangong alay para sa'yo. Mahal kita, kaya't ika'y sinasamba. Aking kaluluwa'y nagagalak. Tuwing na kalugdan mo, awit galing sa aking puso. Nawa'y mapangong alay para sa'yo. O Panginoon Diyos, salamat po. Thank you for revealing yourself to us. At biyayaan po ninyo kami, Panginoon, na hanapin ka. Ngunit hindi basta ka lang hanapin. Biyayaan mo kaming hanapin ka ng buong puso. Na huwag kaming matakot, kundi magalak. Nang hinahanap namin ay ang pinakamahalaga. Hindi pandagdag, hindi isa sa mga choices, kundi the only choice. O Panginoon Diyos, biyayaan mo ang church na ito na hanapin ka lagi. This we pray in Jesus' name. Amen.